Si Chantal Akerman ay isang kabataang babae na nakatira sa isang social housing apartment sa Berlin kasama ang kanyang kapatid at lasenggo na ina. Siya ay hindi kailanman naging mahusay sa edukasyon, palakasan o sining. Ang tanging gustong gawin ni Chantal ay maging isang social media influencer. Sinisikap niyang maging isang social media personality sa pamamagitan ng paggawa ng makeup tutorial sa Instagram ng live. Si Chantal, gayunpaman, ay sobrang clumsy at nauwi sa pagdikit ng kanyang mga kamay sa lababo ng banyo. Hindi napigilan ang mga kabiguan na ito, nakahanap si Chantal ng isa pang pagkakataon para maging tanyag sa social media. Nakakita siya ng advertisement mula sa isang chewing gum company na pinangalan ng Crunchy Gum na nag-aanonsyo ng isang paligsahan para sa mga influencer na may mababang followers. Ang sino mang makakalikha ng magandang ideya para i-advertise ang produkto ng kumpanya ay itatampok sa kanilang susunod na ad. Hindi pa lalagpasin ni Chantal ang pagkakataong ito at agad siyang pumasok sa trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan niyang gumawa ng isang nakakaingganyong video sa pamamagitan ng pagpaprank sa kanyang matalik na kaibigan, si Zeynep. Ngunit ang huli ay hindi nais na makibahagi sa kompetisyon na ito at tumangging makipagtulungan. Si Zeynep sa halip ay sabik na suriin kung nakatanggap siya ng imbitasyon ng apprentice mula sa isang lokal na law firm. Lumalabas, pareho silang nangako ni Chantal na magpapadala ng mga aplikasyon ilang linggo na ang nakakaraan. Ngayon ang araw na makakatanggap sila ng acceptance or rejection letter. Habang abala si Zeynep sa pag-aayos ng kanyang mail, napansin ni Chantal ang isang sulat na nakalatag sa paligid. Kinuha niya ito at natuklasan ng isang acceptance letter mula sa law firm para kay Zeynep. Pero imbes na ibigay ito sa kaibigan ay mabilis niyang itinago sa kanyang bag. Kasunod nito, kinaladkad niya si Zeynep sa isang lokal na youth center para subukan ng isang part-time na trabahong mababa ang sweldo. Regular na binibisita ni Chantal ang lugar na ito dahil mayroon itong libreng wifi na ikinaiirita ng mga guro doon. Hinihimok siya ng mga ito na maging maagap at subukan ng mas magagandang trabaho sa ibang lugar ngunit walang pakialam si Chantal. Dahil alumnus din siya, napipilitan ng mga guro na bigyan siya ng part-time na trabaho. Maya-maya, naging abala ang dalawang matalik na magkaibigan sa pagtuturo sa isang grupo ng mga bata para sa isang paparating na drama. Ito ay nang makita ni Chantal ang isang mukhang gothic na full-body mirror na nakatago sa isang sulok ng kwarto. Siya at si Zeynep ay lumapit sa napakaruming antigo na may isang uri ng inskripsyon sa itaas. Tulad ng dalawang magkaibigan na nag-uusap sa isa't isa, ang salamin ay nagiging kasing linis ng bago. Nagbiro si Chantal na ito ay isang magic mirror habang iniisip ni Zeynep na ito ay ilang virtual reality gimmick. Gayunpaman, muling nagsimulang magsalita si Chantal tungkol sa kanyang paligsahan sa social media at kung ano ang plano niyang gawin para dito. Gusto niyang maging isang prinsesa habang binibihisan si Zeynep bilang isang mangkukulam. Pagkatapos ay darating ang isang gwapong prinsipe, ililigtas si Chantal na siyang prinsesa at hahalikan siya. Naging abala siya sa pagpapaliwanag kung paano mangyayari ang kanyang pangarap nang biglang may nangyaring kakaiba. Ang antigong salamin ay nagsalita at nagsabi, "Tinatanggap ko ang iyong hiling." Nang marinig ito, nabigla ang magkakaibigan kaya sinipa ni Chantal ang salamin. Ang salamin, gayunpaman, ay hindi nabasag at sa halip, ito ay sumipsip sa kanyang binti. Sinubukan ni Zeynep ang lahat para iligtas ang kaibigan ngunit hinila rin siya sa loob ng salamin. Pareho silang nakarating sa kabilang panig, ang mahiwagang mundo ng Catania kung saan totoo ang mga fairy tale. Hindi nagtagal, sinalubong sila ng isang espiritu na nagngangalang Sparky na siyang tagapangasiwa ng mga portal sa pagitan ng dalawang mundo. Ibinunyag niya na ginising ni Chantal ang mahiwagang salamin na nagbigay sa kanyang hiling na maging isang prinsesa. Siya na ngayon si Rosalia Esmeralda, ang nag-iisang anak ng hari ng Catania, si Wildrich II. Ngunit idinagdag ng espiritu na ang hari ay isang malupit na sumira sa lahat ng mga portal dahil sa isang propesiya. Ayon dito, ang isang pinili ay magmumula sa isang malayong lupain at magpapabagsak sa kanyang pamamahala. Higit pa rito, binabalaan ng espiritu ang dalawang magkaibigan na mayroon silang 24 na oras hanggang sa muling magbukas ang portal. Pagkatapos ay binibigyan niya sila ng good luck at nawala sa lugar. Sa kabila ng ganap na pagkabigla, iminumungkahi ni Chantal na i-enjoy nila ang oras sa pamamagitan ng ganap na paggamit sa kanyang katayuan bilang isang prinsesa. Pagkatapos ay lumabas ang dalawang magkaibigan sa silid kung saan sila napadpad para lamang matuklasan na sila ay nasa isang napakalaking medieval na kastilyo. Habang tinitignan ng paligid ng lobby, nadatnan nila si Aladdin, ang pangunahing karakter mula sa aklat ng Arabian Nights.
Ngunit hindi siya isang magnanakaw o isang prinsipe kundi isang alipin na naglilingkod sa haring malupit. Nakita ni Chantal ang gwapong binata at agad itong niligawan. Ngunit si Aladdin, bilang isang utusan, ay tumangging tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata at agad na tumakbo palayo sa takot. Kasunod nito, pumunta sina Chantal at Zeynep sa hardin ng kastilyo. Hindi nagtagal ay naabutan nila si Amalia, isang highborn na babae na engaged sa isang sikat na kabalyero ng Catania. Pagkatapos ay inimbitahan ni Amalia ang dalawa sa isang ball na naka-schedule para sa susunod na araw. Kinagabihan, umupo sina Chantal at Zeynep kasama ang lahat ng mahalagang miyembro ng maharlikang pamilya para sa hapunan. Sila ay nabigla nang makita na ang reyna ay nakulong sa loob ng isang painting. Ang hari naman ay mukhang pasaway na binatilyo. Ngunit sa katotohanan, siya ay isang matandang lalaki na nagpapanatili ng batang katawan na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig mula sa bukal ng kabataan. Sa ibang lugar, ipinakilala sa atin si Bosco, isang gwapong prinsipe mula sa Karatig Estado. Kasama niya si Felipe, isang batang stable master na nag-aalaga ng mga kabayo ng kaharian. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga highborn, inaasahang gagawin ni Bosco ang anumang piliin ng kanyang mga magulang para sa kanya. Napag-alaman na isa siya sa ilang prinsipe na nag-aagawan para pakasalan si Prinsesa Rosalia Esmeralda. Bumalik sa Catania, nahukay ni Chantal ang isang medyo nakakagambalang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Ayon sa isang propesiya, malapit na siyang isumpa ng isang mangkukulam na nagngangalang Samsara. Ito ay maglalagay sa kanya sa isang matagal na pagkakatulog para sa 100 taon. Tanging ang kanyang tunay na manliligaw lang ang makakapaggising sa kanya sa isang halik. Si Chantal ang prinsesa mula sa Sleeping Beauty. Pagkatapos nito, nagpa siya si Samsara na bisitahin ang Catania ng gabing iyon. Nagpalit siya ng anyo bilang matandang babae na may dalang yarn spinner. Ngunit bago magdulot ng anumang pinsala ang mangkukulam, sina Chantal at Zeynep ay naghatid ng counter-attack sa kanya. Alam nila na ang balat ng witch ay immune sa bawat armas maliban sa mga gawa sa pilak. Kaya, nagawa nilang patumbahin si Samsara sa pamamagitan ng paggamit ng pilak na kutsara at isang pilak na pamalo. Pinilit siya ng dalawang magkaibigan na alisin ang sumpa sa katawan ni Chantal at inilagay ito sa kalapit na florera. Pagkatapos ay iniligpit nila ang mga kagamitang pilak at pinayagan si Samsara na lumipad pabalik sa kanyang tahanan. Kinaumagahan, naghihintay sina Chantal at Zeynep na muling mabuksan ang magic portal. Excited na silang umuwi nang biglang may narinig silang ingay mula sa labas. Dumungaw sila sa bintana at nakitang may prinsipe na umaakyat sa kwarto. Tumanggi na ngayon si Chantal na bumalik sa kanyang mundo dahil wala pa siyang nagagawang content para sumikat. Kaya, kinukumbinsi niya ang kanyang matalik na kaibigan na manatili hanggang sa mag-film siya ng isang promotional video para sa Crunchy Gum kasama ang prinsipe. Kasunod nito, mabilis na nagpa siya ang dalawa na gumawa ng isang plano at si Zeynep ay pumunta sa likod ng isang kurtina kasama ang mobile phone ni Chantal. Ang huli ay nagkunwaring natutulog habang si Zeynep ay nagre-record mula sa malayo. Hindi nagtagal ay pumasok si Prince Bosco sa silid at sa halip ay nag-aatubili na sinubukang halikan si Sleeping Beauty. Ngunit, nagising si Chantal bago pa man maglapat ang kanilang mga labi at agad na nagsimulang mag-acting para sa kanyang promotional video. Sinusubukan niyang makuha ang prinsipe na ipahayag ang kanyang pag-ibig ngunit hindi siya mahilig sa mga babae. Sa kanyang kaba, nahawakan niya ang kalapit na florera at aksidenteng napalaya ang sumpa ng mangkukulam. Ang sumpa ay nagsimulang mag-zoom sa paligid ng silid at nabasag din ang mahiwagang salamin bago pumasok sa bibig ng prinsipe. Halos kaagad, maraming masasamang bagay ang nangyayari ng sunod-sunod. Una, nawalan ng malay si Bosco habang nilalamon niya ang 100 taong sumpa. Pagkatapos, ang mahiwagang salamin ay nabasag sa mga piraso na epektibong isinasara ang tanging paraan para makauwi ang dalawang babae. Nang wala ng ibang opsyon, ipinatawag ng dalawa si Sparky, na galit sa gulo na ginawa nila. Sinabi niya sa kanila na walang sino man ang maaaring umayos sa mahiwagang portal maliban sa isang baguhan na mangkukulam na may napakalawak na natural na mga regalo. Nang marinig ito, naalala ni Chantal ang kanyang hiling, hiniling niya sa kanyang sarili na maging isang prinsesa at ang kanyang kaibigan ay maging isang witch. Nilinaw nito na dapat nang magsanay si Zeynep para maging isang baguhang mangkukulam para ayusin ang salamin. Kaya ang dalawa ay nagpasya na pumunta sa Samsara na nakatira malalim sa Enchanted Forest. Pagkaalis ni Sparky, itinago ng dalawang dalaga ang walang malay na katawan ni Bosco upang walang makakita sa kanya. Pagkatapos ay bumaba sila ngunit nakasalubong nila si Aladdin na sinubukang iwasan sila noong una.
Ngunit nang humingi ng tulong si Chantal at ubili siyang pumayag na gawin ang anumang hilingin nito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang ancestral carpet na nangangailangan ng maraming repair dahil ito ay napunit mula sa maraming lugar. Gayunpaman, tinanong ni Zeynep si Aladdin kung alam niya ang daan patungo sa Enchanted Forest. Ang huli ay tumugon na alam niya at hindi nagtagal ay inakay sila palabas ng kaharian sakay ng 2 kabayo. Ilang oras silang naglakbay at sa wakas ay nakarating na sila sa pasukan ng Enchanted Forest. Pumasok sina Chantal at Zeynep habang si Aladdin ay nanatili sa likod para bantayan ang mga kabayo. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng dalawa ang isang malaking cottage na gawa sa kahoy at maingat na pumasok sa loob. Malapit na silang harapin ng residente nito, si Samsara, ang masamang witch na nagsumite ng 100 taong sumpa kay Prinsesa Rosalia. Handa na siyang alisin ang 2 babae nang bigla niyang napansin ang kwintas na suot ni Chantal. Dahil dito, napagtanto ni Samsara na hindi sila mula sa mundong ito at agad na lumuhad sa harap nila. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang propesiya na nagsasabi tungkol sa isang bayani mula sa kabilang mundo. Papasok ang bayaning ito sa Forbidden Castle kung saan makakahanap siya ng isang asul na brilyante. Gamit ang makapangyarihang hiyas na ito, ang bayani ay magdadala ng kapayapaan sa kaharian at magpapabagsak sa malupit na hari. Sa katotohanan, ang kasalukuyang hari, si Wildrich II, ay isang masamang tao na nagpalayas sa mga witches mula sa Catania. Bago siya maging hari, ang mga witches ay nagtatrabaho bilang mga midwife na tumutulong sa mga kababaihan na maghatid ng mga sanggol ng ligtas. Ngunit pagkatapos marinig ng hari ang propesiya, naghinala siya sa lahat at pinalayas ang lahat ng mga mangkukulam. Pagkatapos ng paghahayag na ito, binigyan ni Samsara si Chantal ng compass na gagabay sa kanyang daan patungo sa Forbidden Castle. Pagkatapos ay umalis si Chantal sa cottage na may dalang libro na naglalaman ng mga lumang spells habang si Zeynep ay nanatili upang magsanay at maging isang witch mismo. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Chantal sa kanyang kastilyo at sinubukang gisingin si Bosco gamit ang kanyang bagong nakuhang libro ng mga spells. Abala siya sa pagbabasa ng libro para maghanap ng perpektong spell nang biglang may narinig siyang ingay mula sa labas. Nagtago si Chantal sa likod ng mga kurtina at tinitignan ito habang si Philippe, ang nagbabantay ng mga kabayo, ay umakyat sa silid sa pamamagitan ng bintana. Nakita niya si Bosco na nakahiga at walang malay at sinubukan siyang gisingin. Sa kanyang lubos na pagkagulat, ang prinsipe ay nagising na nagpapahiwatig na ang dalawa ay dapat na ginawa para sa isa't isa. Isang masayang-masaya na si Chantal ang lumabas sa kanyang pagtatago at binati ang dalawa. Ngunit naputol ang kanilang pagdiriwang nang makarinig sila ng katok sa pinto. Mabilis na nagtago sa balcony si Philippe na hindi dapat naririto. Pumasok ang hari sa silid makalipas ang ilang segundo at nakita niya si Chantal at Bosco na magkasama. Ipinapalagay niya na hinalikan ng prinsipe ang kanyang anak na babae at binuhay itong muli na labis na nagpapasaya sa kanya. Upang ipagdiwang ang okasyon na ito, inihayag niya ang kanilang kasal pati na rin ng isang engranding party. Kasunod nito, nagsimulang mangolekta si Chantal ng ilang mga item na kinakailangan upang ayusin ang mahiwagang salamin. Inutusan niya si Aladdin na kumuha ng ilan sa mga sangkap habang ninanakaw niya ang natitira sa paligid ng kastilyo. Bilang kapalit sa kanyang serbisyo, si Chantal ay lihim na inaayos ang carpet ni Aladdin na naglalagay dito ng mahikang natutunan niya mula sa kanyang aklat. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Zeynep sa Catania matapos ang kanyang ritual ng pagiging isang witch. Nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan at inayos ng dalawa ang magic mirror gamit ang kapangyarihan ni Zeynep at mga sangkap ni Chantal. Gayunpaman, ang lahat ng madilim na salamangka sa loob ni Zeynep ay ginawa siyang kainahinala sa lahat ng tao sa paligid niya. Nawalan siya ng kontrol sa sarili at nagsimulang salakayin ang kanyang matalik na kaibigan na napilitang tumakas mula sa silid. Ito ay nang makita ng ina ni Bosco si Zeynep at agad na napagtanto na siya ay isang mangkukulam. Ilang sandali pa, ilang sundalo ang dumating sa lugar at iginapos si Zeynep ng mga kadena na pilak. Arestuhin din nila si Chantal dahil sa hinalang pagiging mangkukulam. Ngunit nagawa niyang lumipad palayo kasama si Aladdin sa kanyang carpet bago pa siya mahuli. Nang walang ibang mapupuntahan, lumipad ang dalawa sa Forbidden Castle kung saan ibinaba ni Aladdin si Chantal. Plano niyang samahan siya ngunit sinabi niya na dapat niyang gawin ang paglalakbay na ito ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinagpalit ng dalawa ang kanilang mga kwintas at tumungo si Chantal sa loob ng kastilyo. Hindi nagtagal upang marating niya ang inner crypt kung saan nakatago ang asul na brilyante. Ngunit bago niya ito makuha, isang mabangis na dragon ang lumabas mula sa kailaliman ng isang kalapit na kuweba.
Ito ay isang malaking halimaw na may mabangis na apoy sa kanyang mga mata. Ngunit nananatiling kalmado si Chantal at sa halip na tumakas, sinimulan niyang kausapin ang hayop ng may pagmamahal. Sa kanyang lubos na pagkagulat, ang malaking dragon ay agad na bumagsak sa sahig na parang isang tuta. Halatang mahal ng halimaw si Chantal at handang tumulong sa kanya. Kasunod nito, kinuha ni Chantal ang asul na brilyante mula sa isang lumang trono na inilagay sa loob ng kastilyo. Mabilis siyang sumakay sa kanyang bagong alagang dragon at lumipad ang duo pabalik sa Catania. Huminto sila pabalik at binisita ang Fountain of Youth na dalubhasang nakatago sa gitna ng kagubatan. Ang dragon ay nag-imbak ng maraming tubig sa kanyang bibig at sila ay bumalik sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa Catania kung saan nag-organisa ang hari ng isang malaking pampublikong seremonya. Nakatali si Zeynep sa isang poste sa gitna ng looban at malapit ng masunog ng buhay dahil sa pagiging mangkukulam. Ngunit mabilis na namagitan si Chantal sa kanyang dragon na dumura ng tubig patungo sa hari at sa kanyang mga tauhan. Ito ay nagiging sanhi ng lahat ng mga ito upang maging mga sanggol sa loob ng ilang segundo. Matapos ma-neutralize ang kanyang mga kaaway, pinalaya ni Chantal ang kanyang matalik na kaibigan na si Zeynep. Pagkatapos ay kinuha niya ang korona ng hari at inilagay ang asul na brilyante dito. Ito ay formal na ginagawa siyang pinuno ng Catania at binibigyan siya ng mahiwagang kontrol sa kaharian. Gamit ang kanyang mga kakayahan, pinalaya ni Chantal ang reyna mula sa kanyang larawan. Ipinahayag din niya na si Amalia ang magiging pinuno ng mga kabalyero na responsable sa pagbabantay sa kaharian. Ilang sandali pa, bumalik sina Chantal at Zeynep sa silid kung saan ganap ng naayos ang mahiwagang salamin. Nagpaalam sila kay Sparky at sa wakas ay bumalik sa kanilang mundo. Pagkatapos ay makikita natin na si Chantal ay binigyan ng isang libro para sa lahat ng kanyang serbisyo sa Catania. Nakapaloob dito ang lahat ng adventures nila ni Zeynep sa Fairyland. Higit pa rito, ibinibigay din ni Chantal kay Zeynep ang kanyang acceptance letter mula sa local law firm. Nagtatapos ang pelikula ng isinantabi ng magkakaibigan ang lahat ng kanilang pagkakaiba at nangangako na magsasama magpakailanman. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.